Mic so on. Brad Kenneth, okay na ka? Ang iro may tando. Okay, start na opening prayer, Brad Kenneth. Okay, Brad. Mag-ambot ta. Among makagagahom nga amahan, tagiya sa tanang butang, angay ikaw daygon, tungod ikaw ang among aman sa tanan ng mga hari. Dili matuklib akong kalipay ni ining gabion nang ug daghang salamat sa mga panalangin nga imong gibuo kanamo. Salamat sa mayong panglawas ug sa imong gugma. Pasayloa kami, din kami kalapas. Ako nagahangyo sa imong proteksyon, pinagi sa imong mga gamuhanang mga bukton. Publikay kami sa mga dotan. Ako kami tanan gisalig tungod lamang sa ngalan sa imong bugtong anak nga among maluluwas. Sa ngalan ni Messiah Yawashai. Among tugan nga nimo kanan. Kabaw kami, wala kami mabuhat. Ug wala ikaw. Yada. 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 Ug mic so on atong topic di karon kay about sa 10 virgins na i-explain ni Sis Dayan. Okay na ka Sis Dayan? Okay na, Brad. Sige. sige. Sige Sis Dayan, the floor is yours. Salamat. Salamat, Brad ninyo. May gabi sa tanan. Magpaila-ila po. So, si Sister Dayan Caballero din sa Wagsong Cordova, Cebu. Success story na para i-mix tree. Magbayodita ba? Sis Lening, ano man? Sagod. Success story na mga radyo ba? Hindi ata karoon sa Bumbo Radyo. Okay, joke lang. Seryoso na ta. Hanggang gabi sa tanan may igsoon. Kasi siya ay may igsoon ha, wala kay ko kapangandam, pero naningkamot ko na na-explain po na ko karong sa inyo nga. Makita mo yung kuwan. Makita rin mong kuan, imuhang mouse. Makita, Brad. Ay, pero kaning na talking, Brad, makita, Brad. Musasig mo sa likod siya sa kuan ba? Wala man, di na makita imong screen. Kuan naman ka, naka-secondary na ka na kuan ba? So, di na makita. Makita rin mong screen. Imong screen na. Ang tools, di na makita. Ay, sugod ako ha. Ang Sige. gihatag ni, salamat. Ang gihatag ni Badrowi na ko nga topic is bahin sa The Parable of 10 Virgins. Atong tukion karon kung unsa man gyud ay ning unsa day makuha na tong lesson aning napulo ka book nga Virhen. Atong maigsoon ang atong makuto sila ha is kung ang ato ding topic karon nga makuha ang striking word kumbaga to is the advantage of being spiritual prepared. So atong basahon magsoon sa wait sa may na
Lagi, komersyal sa komersyal. Nang may customer. Sige. Ang gihatag ang atong bersikulo karon may igsuon atong basahon sa Mateo chapter 25 verses 1 to 13. Akong basahon may igsuon ha. At that time, Allahayam's kingdom will be like 10 girls who went to wait for the bridegroom. They took their lamps with them. 5 of the girls were foolish and 5 were wise. The foolish girls took their lamps with them, but they did not take extra oil for the lamps. The wise girls took their lamps and more oils in jars. When the bridegroom was very late, the girls could not keep their eyes open, and they all fell asleep. At midnight, someone announced, "The bridegroom is coming. Come and meet him." Then all the girls woke up. They made their lamps ready, but the foolish girls said to the wise girls, "Give us some of your oil. The oil in our lamps is all gone." The wise girls also answered, "No, the oil we have might not be enough for all of us, but go to those who sell oil and buy some for yourselves." So the foolish girls went to buy oil. While they were gone, the bridegroom came. The girls who were ready went in with the bridegroom to the wedding feast. Then the door was closed and locked. Later, the other girls came. They said, "Sir, sir, open the door to let us in." But the bridegroom answered, "Certainly not. I don't even know you." So, so always be ready. You don't know the day of the time when the Son of Man will come. So sa ato karon sa ato day kang nabasa may igsuon sa atong nakuha diri nga mensahe, naday kuno duha kuno ka klase nga babae. So unsa man tong duha kuno ka klase nga babae sa ato kung nabasa na kuno diri ang two kinds of women. Wise and a foolish girl. What are the two kinds of women? The foolish woman and the wise woman. Ngano matawag, ngano gitawag man sila foolish woman ug ngano gitawag sila wise woman? Atong tanawon may ison ha. Sa atong nabasa, gitawag day kunong wise ang mga women kay tungod kay prepared sila. In what way man kuno nga preparado man ang wise woman? Tungod kay they have an extra oil. Sa ito pa maigsuon, ang wise woman kuno nangandam day kuno sila og extra nga lana, Bisaya pa. Unya, dili sa ang foolish woman nga makaingon man sila unprepared na magibutang dito. The foolish women are unprepared. Why? Because they have no extra oil. Dira, ano siya? The wise woman has an extra. The wise woman has an extra oil and enough until their bridegroom appeared. Mo day kuno may igsuon. Nangandam day kuno maayo ning mga wise women. Pero ang mga foolish women, the foolish woman has no enough oil for their lamp that will sustain the light until the coming of the bridegroom. No, masulubon kay sila mga igsuon. Sunod. So atong tukion karon mga igsuon, natay mga tulo ka puntos ngano kuno ni sustenar ang ay di ba may igsuon ang wise woman atong i-discuss karon natong maayo kay sila man ang nahimong good example. Kaya ang atong tagaan og punto mga igsuon is ang mga wise women kung ngano kuno sila ni-endure kuno sila hantod sa katapusan. What did the wise woman do that they have endured until the bridegroom comes? So unang punto mga igsuon. Sa atong nabasa sa Matthew chapter 25 verse 1, di ba nabasa nato ganina na niingon nga they took their lamps with them. Sa ato pa mga igsuon, ang wise woman kuno gidala kuno nila ang ilahang lampara uban kanila. Ang pangutanong mga igsuon, unsa day ang lamp? Unsa day ang simbolo sa lampara?
unsa din siya. What is the lamp stands for? Sa atong mabasa mga igsoon sa Psalms 119 verse 25, your word is a lamp that guides my steps, a light that shows the path I should take. From the word mga igsoon nga, your word is a lamp. Kato pa, kinsa man ning word? Atong basahon sa sunod sa John chapter 1 verse 15. In the beginning was the Word, and the Word was with Al-Hayam, and the Word was Al-Hayam. He was with Al-Hayam in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Dato pa din mga igsuon sa gisulti day sa bersikulo sa Psalms 119 verse 105. Ang word ay mga igsuon gitubag sa John chapter 1 verse 1 nga ang suga day kuno mao day gihapon ang atong alahayang. So atong sumpayan mga igsuon sa John chapter 8 verse 12. Ani gikarong na gid siya ni sa ani bersikulo ha kung kinsa jud kuno ang lamp. John chapter 8 verse 12. Later, Yahawashi talked to the people again. He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never live in darkness. They will have the light that gives life. So sa ato pa din mga igsoon, ang nagsimbolo dahil sa lampara, una, is si King Yahawashi. Siya mismo sa atong kinabuhi. Sa gi-example pa lang di ay daan, sa lampara, nagidaladalan sa 5 kabuk virgin o 5 kabuk na babae is nagsimbolo din nga suga nga mao si ang atong amahan si King Yahawashi. Okay, padayon ta igsoon sa magdugay sa punto na punta nga sa number 2. What did the wise women do that they have endured until the bridegroom comes? Unsay gibuhat din nila aron mo lahutay sila? Number 2, the wise girls took their lamps and more oils in jars. Sa ato pa may isuon sa ato gyapon nabasa sa Matthew chapter 25 na nag-ingon nga ang mga babae kuno nagdala kuno sa ilang lampara o wala lang sila nagdala sa ilang lampara kundi nagdala pa dai sila og extra oil. Kato pa din mga igsuon, very wise day kayong gibuhat sa mga wise girl, wise women sila, very nindot day kayong gibuhat nila. Kaya nagdala lang sila og dugang lampara. So, sa kaning mga igsuon, kung atong sutaon ba, di ba ang King Yahawashi o atong alahayam mo nagsimbolo nga mahimong lampara sa ato. Siya ang simbolo nga suga sa atong kinabuhi, di ba? Magandang mabasa nga sa bersikulo sa Old Testament, sa New Testament nga ang amahan o ang Messiah jud ang nagsimbolo nga suga sa atong kinabuhi. Ato pa mga igsoon dili sa nabasa sa nato sa Mateo nga dili ang mga wise women wala lang diay nila gidala basta-basta lang ilang lampara. So unsa pa rin gibuhat nila, nagdala pa sila og dugang ug oil. Ngano din mga igsoon usa di kung sa simbolik lang nga pamaagi ba? Usa di pasabot anang nagdala sad sila og oil. Sa simbolik lang niya ka syempre. Dili man sa nga parabol man siya. So atong basahon mga igsoon sa Joshua chapter 22 verse 5 nga nag-ingon, be very careful to observe the commandment and the law which Moses the servant of Yahweh commanded you, to love Yahweh your Alahayam and walk in all his ways and keep his commandments and hold fast to him and serve him with all your heart and with all your souls. Sa ato pa din mga igsoon, ang gipasabot diri sa atong punto sa number 2 nga the wise girls took their lamps and more oil in jars is wala ra day sila nagdala sa lampara. Di ba may igsoon atong example lang sa atong Christian world sa una. Para nato ang sa religion sa una, basta dawat na nato ang JC sa una luwas na ta, di ba? Dawat pa lang si JC sa dugtong personal nga yung maluluwas na ka.
Ito sa una, daghang tang mga ilad anang mga relihiyong sa una, mga sweet poison, mga pasalig. Nya wala dita kay bawo sa una nga ang kabalauran di ay sa amahan nagsuhatag niya ka Moses na paana, nalimtan na, napapas na. Mo di maisuon kani day more oil in jars ang pasabot day anisa ang buot day ipasabot ani sa amahan is dili lang nato basta kay dawaton lang sa huna-huna ra taman nami uban nga ay gidawatan nimo ang si JC dadawat na huna-huna ra taman ba pero wala sa buhat. Yung mo dili sa Joshua 22 verse 5 nag-ingon man diri nga be careful to observe the commandment and the law. Ato pa maigsuon ang gibuot pasabot ani nga took their lamps and more oil in jars. Ang mga wise women din maigsuon nagdala din sila wala lang sila kay nagdala lang sa lampara kundi nagdala din po sila oil sa ilang pagpangandam. Ato pa mga igsuon ang pagbuot pasabot ani kinahanglan ay dili lang nato basta kay dawaton lang o isulti lang sa baba ang atohang manuluwas kundi ato kunong tumanon ang iyang mga kabalauran ug magsunod kuno ta sa iyang mga kabubuton. Sa ato pang nabasa sa Joshua 22 verse 5. Sunod mo ning sige, ato sang basahon sa 1 Kings chapter 2 verse 3. Keep the charge of Yahweh your Alahayam to walk in all his ways, to keep his statutes, his commandments, his ordinances, and his testimonies, according to what is written in the law of Moses, law of Alahayam, that you may succeed in all that you do and wherever you turn. Datot pa din may igsuon. Dako kayo ang very wise juga ayo ang lima ka buok na babay. Kaya wala lang din sila basta-basta nagdala og lampara kundi nagdapas sila og extra oil. Kung sa symbolic na siya, kung sa tinuod na siya kinabuhi, ang kani kunong lima ka buok na babae wala lang din nila basta-basta gidawat ang amahan kundi nagtamod sila ug gibuhat gyud nila ang kabubuton sa amahan. Kaya mo to nang gingon mga igsuon sa common man ni kayo nato nga bersikulo no naman sa tikanta ani nga sa Revelation chapter 22 verse 14 nga blessed are they that do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Ato pa din may igsuon sa kunay balik-balikon nga importante din tayo ang pagsunod sa kabalauran samahan. Yes, nadawat na to ang atong kaluwasan. Atong kaluwasan pinaagi sa pagdawat sa lampara or pagdala sa lampara. Sa tumayson alam para nagsimbolo na sa atong King Messiah Yahawashi. Pero kani ding oil nagsimbolo din sa iyang mga kabalauran. So kinahanglan dili lang kay basa-basa nga gidawat ang nato ang manuluwas kundi kinahanglan din nato tangdon din pud nato ang iyang mga kabalauran ug sundon kini. Sunod. Number 3. Unsa pa man kuno pamaagi, unsa pa man kuno ang mga steps nga kuno nila hutay kuno og nilampos jud ang lima ka babae. Number 3, they made their lamps ready. Sato pa andam na jud sila. Kay bawd sila nga andam jud sila kay bawd sila nga kaming ilahang bridegroom. Sato pa nabasa nato ganihan mga igsoon, di ba? Nangandam sila og oil. Nagandam sa lampara ug dugang oil tungod sa umaabot nila nga bridegroom. Sa ato pa sa katulong punto sa mga igsoon nagandam din sila ready na punudaan ng lamp. Sa ato ang spiritual nga bahin mga igsoon ang pag-andam dito sa lima ka babae sa ilang lampara nagsimbolo din sa atong spiritual na kinahanglan pud kita mismo magmainandamon sa spiritual. Atong basahon sa Matthew chapter 24 verse 42 to 43. Therefore, be on the alert, for you do not know which day. Day your Yahweh is coming, but be sure of this, that if the head of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have been on the alert and would not have allowed his house to be broken into. Tato pa din mga igsoon, ang giingon sa ang kong amahan na kinahanglan inandamon di kuno ka sa kanunay. Kaya
wa ta kahibaw kung kanus amo balik ang amahan. Muna daghan kay example diha, daghan kay yung parable ang Misaya Hawashay, labi na sa Matthew, sa Mark, Luke, nasa diha iyang daghang parable niya, daghan siya example, halos tanan pare-pareha. Ang iyang buot pasabot nga mangandam, dili kay mga tulog lamang, dili lang kay para na to enough lang ang kahibaw na ta nga muna ang Misaya manuluwas. Dili enough nga nakahibaw na sa siyang pangalan. Di ba? Matod pa sa Matthew po nga, depart from me, you workers of iniquity, kaya wako kailan ninyo. Not all nga magtawag sa iyang pangalan di ay nakailang amahan. So muna ang magiging maigsoon nga hindi sa man nga magpanta ng mainandamon sa Tagalog. Kay example ba diha ang usa ka napudi parable usa ang amahan bahin atong usa ka sulugoon wala siya nagandam nga moabot ang iyang amo. Pag-abot sa iyang amo naabtan siya nga nangihit nga hingatulog mo nga sa iyang amo palaya siya. Pero ang isa ka trabahante po dakit pag-abot pa sa iyang amahan pag-abot pa sa iyang amo iya nang gitagbo, lipay iyang amahan, tagaan siya o reward, di ba? Sama na sila. Sa spiritual na ito nga bahin mga igsoon. Malipay gid ang amahan, malipay gid ang amahan nga maabtan kaniya nga nangalagad sa iya, nga nagmalasigon. Sunod nga verse, atong basahon sa Matthew chapter 24, verse 22. Mark chapter 13, verse 33 to 37. Take heed, keep on the alert, for you do not know when the appointed time will come. It is like a man away on a journey, who upon leaving his house and putting his slaves in charge, assigning to each one his task, also commanded the doorkeeper to stay on the alert. Therefore, be on the alert, for you do not know when the master of the house is coming, whether in the evening, at midnight, or when the rooster crows, or in the morning, in case he should come suddenly and find you asleep. What I say to you, I say to all, be on the alert. Balik yung mga igsuon na kinahanglan dahil kita, naging alerto sa matag adlaw, kay wa kita kahibaw ay kung kanus ada mo balik ang sama sa tawhanon, wa kabaw kuno kahibaw, wado kahibaw kanus mo balik ang amo. So, sa atong spiritual nga bahin, wa ta kahibaw kanus ako ni mo balik ang atong king ni Misaya Hawashay, ito kinahanglan kamag nga inandabong sa matag adlaw sa atong kinabuhi. No. Luke chapter 12, verse 35 to 38. Be dressed in readiness and keep your lamps lit. Be like men who are waiting for their master when he returns from the wedding feast, so that they may immediately open the door to him when he comes and knocks. Blessed are those slaves whom the masters will find on the alert when he comes. Truly I say to you that he will gird himself to serve, and have them recline at the table, and will come up and wait on them. Sama rin sa akong gisulti ganyan mga igsuon nga magsama ko ta sa mga slaves nga nagmainandamon tapos ako moabot ilang master. Ang giingon diri be dressed in readiness. Pag siluot ka mo nga mag-ready ko no. Keep your lamps lit. Perminti ko nga itong pasigaon ng atong mga suga. Luke chapter 21, verse 36. But keep on the alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are about to take place and to stand before the Son of Man. 1 Peter chapter 4, verse 7. The end of all things is near. Therefore, be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer. Last verse, it is 1 Peter chapter 5, verse 8. Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. So sa matag-adlaw mga igsuon, magmainandamon ta, dili lang kay baw man tanong nga hapit lagi mo balik ang atong king Misaya Hawashay. Dili lang kay mag-inandam lang po ta sa pagbalik sa amahan, kundi miskan sa atong mga sa matag-adlaw na itong
pang kinabuhi mga igsoon, magbinantayon ta kay zero kay bo man kita, di ba? Nga ang kani si Satanas abti kayo ni siya mangita og nangita ni siya og nang asa ta pwede niya bitkon nga nang tukon bitaan si Peter nga kinahanglan binantayon kita gamay gikil gani makapanguna ta nga murag gamay na lang kuwang makasata sa hunahuna na og sa baba og sa kasing-kasing unang atod yung perminti unang naon ang mga kabalauran sa mga sa bibili nito na kinahanglan kita magi alerto kay isang asang pamaagi ang Satanas kung nag-alerto ta utro po na siyang nag-alert labaw po na siyang nag-alert kay ang iyang target na makakutas siya na maapil niya kauban dito sa iyang padulungan niyang impyerno. Mga igsoon, dito sa conclusion mga igsoon. Basahon, the 5 women keep their fire burning just like Yahweh commanded the Israelites to keep the lampstand burning before Yahweh every day from the evening until morning. So kani may igsoon masumpay din nato siya may igsoon, sumpay din siya. Sumpay ra jud kaning pulong samahan ba, sumpay ra din siya. Mo di mga igsoon ang lampara din nga gi-example din sa lima ka babae. Sama ra din po kuno sa gisugo sa amahan nga ang lampstand or ang menorah daw nato experimentihon kuno natong pasigaon every day from evening until morning at kung basahon maigsoon sa Exodus chapter 27 20 to 21. And you shall command the children of Israel that they bring you pure oil of pressed olives for the light to cause the lamp to burn continually in the tabernacle of meeting outside the veil, which is before the testimony. Aaron and his sons shall tend it from evening until morning before the Yahweh. It shall be a statute forever to their generations on behalf of the children of Israel. Ano yung igsoon, di ba? Sa atong nakuan ganyan, ang lamp mga igsoon or ang lampstand nagsimbolo na siya ni King Messiah Yahweh o ni King Messiah Yahweh unya ang oil mga igsoon nagsimbolo niya siya sa mga kabalauran sa amahan muna siya mga igsoon nga usa di ko din siya sa gitugon sa amahan mo ni mga igsoon lampstand dira dahil dili ang isa ka pari nagsige siya og kanang nagbinantayon siya sa pagpasiga sa iyang lampstand nga dili jud mapawong kay ngano kung may gisugtugon sa amahan nga sa tigitugon sa amahan nga oil of pressed olives for the light to cause the lamp to burn continually. Kinahanglan na ginipasigaon ka punay, di ba? Ato ba rin may igsoon kani lampara nagsimbolo din niya siya ang amahan. Unya ang kanideng nagsigaan ni igsoon ako ara sa mga igsoon na ako ara po study correction will be later because ako ara sa din kanideng oil mga igsoon ug ang siga ani nagsimbolo din ni siya natong mga katawhan ang kabalauran sa amahan, di ba? Ngano man mga igsoon nga ang pari gisugo man siya nga kinahanglan magbantayan ang siga sa menorah or sa lampstand nga dili mapawong ngano man kay tungod kay kani nagsimbolo din ni siya natong mga katawhan nga kita nagdala sa kabalauran sa amahan ng mga balaod dapat di ta mapawong kay kita ang suga sa katawhan ug usa day kuno usa di ka importante sa mga igsoon ang suga or ang kayo diba sa kinasudanan pa lang ang amahan nagpakita sa kang Moses pinagi sa burning bush, diba? Atong basahon sa Deuteronomy chapter 4 verse 24. Be careful not to forget the covenant of the Yahweh your Elohim that he made you. Do not make for yourselves an idol in the form of anything the Yahweh your Elohim has forbidden. For the Yahweh your Elohim is a consuming fire, a jealous Elohim. Sa ato pa diyang may igsoon, ang Elohim dahil mismo, nagsimbolo siya as usa ka fire, consuming fire, di ba?
sukat pa po siya sugdanan gawas sukat sa kinasugdanan ang alahayang nagpakita ka Moses through fire within a burning bush. Miskan wala gyud siya ingon nagkayo pero nagsiga siya, di ba? Ang amahan mismo nagsimbolo aning usa ka fire. Okay, siya mismo ingon he is a consuming fire. Itong mga basa din mo sa ato sa mga pamit mga igsoon nga kita po kuno mga kita sama sa kung ginong ganyan may igsoon nga ang kita nagsimbolo po na mahimong suga sa katawhan, di ba? At mabasa sa Matthew chapter 5 verse 14 nga you are like the light of the whole world, a city built on top of a hill cannot be hidden, and no one would light a lamp and put it under a clay pot. A lamp is placed on a lampstand where it can give light to everyone in the house. Make your light shine so that others will see the good that you do and will praise Father in heaven. So sa ato pa din may igsoon, kinahanglan kita po as nagsimbolo po nga suga sa diri sa katawhan. Sa hibong suga sa tibok kalibutan. Ato din kuno padayunon o pasigang atong mga suga. So di ba may igsoon sa akong yung ganina ang lamps na nagsimbolo man sa atong amahan, ang pagpasiga sa atong suga. Ang amahan kinsa man ang suga, ang amahan gyapon ang atong Mesaya. Ato pa may igsoon ang sa atong mabasa diri sa Matthew nga you are like the light of the world, or let your light so shine before men ngano man that they may see. Make your light shine so that others will see the good that you do and will praise your Father in heaven. At pa may isuon kung ikaw di ay mismo naana si King Messiah Yahweh siya sa imong kinabuhi, makita day ang suga naana day isuga nga naa sa imong ha mo ato pa din may isuon itagaan ni kag part sa amahan nga suga nga ikaw pud mismo mahimo kang suga sa katawhan, di ba? Ganinang giingon nato ang amahan mismo siya ang suga. Ato pa may isuon kung kita nagbuhat og maayo, nagtamod ta sa iyang mga kabalauran, nahimo tang maayo example sa atong mga katawhan, sa atong mga kaigsuonan, sa mga unbeliever, sila din mismo makakita sa suga ana to. Pero ang sa tinuod ay mga isuon, dili kita ang nakita nila, kundi nakita nila ang atong amahan nga mao ang suga, di ba? Pero kita kumbaga paano ta ba kanang ora ba kanang caretaker ta ba sa atong lawas ba sa atong buhat ba? Pero dili jud kita mismo kung kita nagbuhat na sa sakto nagkamot sa mga kabalauran samahan, dili di kita mismo ang makita sa katawan, kundi og dili sad kita ang madayeg nila, kundi ang madayeg nila ang atong amahan nga naa sa heaven. Importante din kayo may igsoon nga magkuanta magpasigat sa itong mga suga. So, dili literal nga magdala-dala taglang para sa gawas kaya makita itong mga suga may isuon. So ang ato din ang pasabot ay ani di ay kay di ba sa 5 virgins ang gibuhat nila nagdala-dala sila lampara para aron mapanatili nila ang suga hangtod sa pag-abot sa bridegroom hangtod makita nila. Symbolic mga kaigsuonan. Ang pasabot ay ani kinahanglan day suga nato sa atong kinabuhi nga makita sa mga katawhan aron madayeg nila ang amahan nga tuwa sa langit ug mao ang tinuod nga suga. Muni may igsoon ang bersikulo sa atong last may igsoon. Be of sober spirit, be on the alert, your adversary the devil prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Magbinantayon ta sa kapunay aron di gyud ta matukob sa Satanas nga mura kuno siya leon nga nangita lang nga og biktimahon. Conclusion nga bersikulo Revelation chapter 3 verse 3. So remember what you have received and heard, and keep it and repent. Therefore, if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come to you. So sa ato pa may isuon, unsa di sayop atong mga foolish women? Ang sayop sa foolish women kay nangahitulog sila. Kontento ra sila nga tuo sila okay ra nga natay lamstand. Okay ra di nga gidawat na nato ang
Bisaya ay dili na ko wala dili na nako hunaon mga balaod sa man ay kay okay ra man di ang dawaton na dili ingon di magpinantayon mo ayo mo panghitulog mo to ang mga ang lima ka foolish women tuwa sa natin lamstand nagkuan sila nagduka-duka sila nangitulog la sila nalipay na sila sa ilang mga spare time nila nga wala sila nag-focus ba o sila nag-focus kung unsa pa gyud ang mga kabubuton sa amahan. Diri sa Revelation chapter 3 verse 20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will dine with him and he with me. Ato pa din mga igsoon sa malagyapon sa example na to sa panahon sa katong storya sa slave ug sa iyang amo nga binantayon din siya sa marasad sa pagbalik sa king sa Yahweh nga maluktok kuno siya kaabdi kuno taggalit kay ready man ta di ba confident man ta nga ready man ta kita ready ko murag amo ba nga love slave ba nga love kini yang amo pag-abot pa lang sa yang amo excited na kay siya murag og iro di ba ang iro mga itoy na to nga wala pag padong napagali ang amo sa pertahan nagdagandagan ng iro excited na kay siya sa yang amo ngano man kay love man niya malipayon man siya sa sama ra sa dili sa example sa Revelation chapter 3 verse 20 nga nag-abot sa panahon sa samahan kung makalahutay ka makaari ka kauban nako ug makakaon ka uban ka nako. Muna sa conclusion mga igsuon spiritual discipline like prayer, meditation, and the study of the Torah help to tend the fire. The sacrifice of the praise also fuels the passion. Fellowship with others who share your passion also keeps the fire burning. Tend the fire of your spiritual passion. Don't let the fire grow dim. Muna siya ang finale nako nga masulti mga igsuon nga aron day padayon ang atong pagamainiton kapunay sa kauban sa amahan kinahanglan tag spiritual discipline pinagi sa prayer, meditation, keep studying the Torah muna help to tend the fire. The sacrifice of the praise also fuels the passion. Fellowship with others who share your passion. Sa tupa kani ko magdinasigay ta mga kaigsuonan nasigay ta, mag-fellowship ta, usap sa kanang usa day usa sa pamaaging mag-keep ta sa atong fire burning. Tend the fire of your spiritual passion. Don't let the fire grow dim. Di daw nato tubutan ng atong kayo mapawon. Moto, so mo na siya bigsoon, katapusan niya. Are you ready to go? Mo na siya bigsoon, the parable of the 10 virgins. The end. Wala pa mga igsoon, salamat. Okay niya ang pulong. Yada. 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 Yada, nawag tama na pa mo? Manak ko bradin niyo, mo na to tanan. Nahihilo man gud. Na may mga pautana mga igsoon? Huwag na mo mga bata. Mo na to atong story time. Wa may nitingog. Wala Okay, question. Mga igsoon nasabtan ra? Klaro Pero- kayo. Nindot kayo bro, nindot kayo. Klaro kayo, klaro. Klaro kayo ba explain bro? Mo lagi ang lamstan ba? Importante kayo. Musta ang lamstan na tomato sa preserve? O pa mo ginisod, wa pa ni kuan. Ito sila meeting Brad na sila emergency meeting ba mo? Oo, naalagi kuan. Kanang emergency gito. Ako nadunggan kanina, bago lang. Ayun Brad, wa siya. Kinsa Brad? Ako nga, tamang storya, nag-announcement na. Pangutana, na pa may mga pangutana ba? Kay basing na may wa nasabtan. Brad Ferdinand,
Musta naman ka? Okay lang. Nakaiwa masabti to, Brad? Ay, sabtan na eh. Kuha na kayo. Kuha na. Ang di masabtan ni pangutanag yun para makasabot kita sakto. Mao gyud. Sakto gyud na. Ako mangutanag, ikaw sa ko sabot. Kana. That's more about the 10 virgins. May siguro tong kuan, yan lang tong kuan ay katong baybayin. Oo. Ano na? May ko sa kuan porada. Wa ka bubun sa baybayin. Ila ato na naman si Brad Kinit dira. Punan lang baybayin lagi. Ato sang putlon kay masig wala ditudlo sa semana. Katong kudlit ra og birama. Baka nawa to ng bakte. Nag-eating Brad. Ato lagi na punan sa semana lagi kabalaka. Dool dali ra pagdagas panahon. Totoo naman kayo. Una na Brad Roy, hala ka diha. Gabi Brad. Brad, Di bro, praise. Uy. Wala lagi si kuan pa no, si Bro Troy. Ano kaya nang isa kaya tabo no? Bisag misis man lang nga gamay. Sis Dai. Sis Dai, pwede ka mag-recap gamay? Recap ko. Recap na lang ako eh. Ako pa to screen dili na lang. Recap na lang. Recap. Wala mo guguna kasi guys. Dili na ako. Recap sis, kaya maminaw me. Late me oy. Brad, wag natin recording. Huwaton pa ugma. Gikan mis laing paggubatan. O lagi gubat gyud tong to brother. Okay, ba rin? Okay, recap sis Dai. Oh, grabe presentation sis Dayan eh. Diba rin? Pangandaman ako Brad, pero ang ako lang naging, ang akong kaning slideshow, wala ni coordinates akong baba. So pang akong gipangandam, wala ni. Zoom. Oy, Ah. Brad, ay mo ang Wala paano na po, kita hatag ang topic is mo lagi ito, the parable of 10 virgins. Recap na lang Brad, no? Yeah, moto siya nga, kung sa day, ang the parable of 10 virgins, ang ilang gihatag nato nga example is mo ang the advantage of being spiritual prepared. So, kung basahon niya siya, makita mo na to sa Mateo chapter 25 verse 1 to 13 na muli kung basahon na to ni siya. So ang sa atong mabasa unsa man atong nakita dire kinsa na kunoy two kinds of women. So kung sa kinsa man kuno ang two kinds of women mo kuno to ang the foolish women and the wise women. So kinsa man unsa di kalainan ni wise women ug the foolish women. Ang wise women kuno mo kuno siya ang mga preparado nga babae ug ang mga foolish women mo kuno ni ang dili preparado. Ngano maingon man nato nga preparado ang wise women tungod kay they have an extra oil. Ang foolish women wala kuno sila extra oil. Mo to siya mo di ang gi-explain din nga the wise woman has an extra oil ang hantod kuno ang mga wise kuno nga mga babae na kuno sila nagdala kuno silang lampstand ug nagdakon kay extra oil hantod aron makalahutay kuno hantod sa pag-abot sa ilang bridegroom. Pero ang mga foolish women kuno napasagad lang, nagdala sila og lampara nila pero wala kuno sila enough nga lana para pagpasiga sa ilang suga. Kaya nga tulog na sila, murag ka nang wala ra nila ban.
So naitulo ka bukon to Brad nga akong gikutlo ra po dito sa bersikulo nga gibasa nato ganina. Ang pangutana is, what did the wise woman do that they have endured until the bridegroom comes? Kung sa di ko may gibuhat sa lima ka buok nga wise woman nga ilakutay mong kuno sila hangtod sa pag-abot sa ilang bridegroom. Moto Brad nga, number 1 is they took their lamps with them. Mabasa sa Matthew chapter 25 verse 1. Moto nga, what is the lamp stands for? Unsa di kuno ang lampara? Unsa di kuno simbolo ang lampara? Mabasa nato sa Psalms 119 nga, your word is a lamp that guides my steps, a light that shows the path I should take. So, your word, kinsa man ning word? Nagbutang ani nga, your word is a lamp. Kinsa man ang your word is a lamp? So atong mabasa sa John chapter 1 verse 1 to 5. In the beginning was the Word, and the Word was with Allahayam, and the Word was Allahayam. He was with Allahayam in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Ato pa ang word mismo is ang light. Ato pa ang word is ang light. Nya kung atong basahan sa John chapter 8 verse 12, giklaro gyud diri kung kinsa kuno ang light. Insulti ang si King Yahushua. King Yahushua talked to the people again. He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never live in darkness. They will have the light that gives life. Ato pa di ay ang pasabot di ani nga si King Yahushua, siya mismo pud ang light. Siya di ang nagsimbolo nga mao ang lamp. Ang king sa Yahushua ang simbolo og lamp og suga sa duwa. Yan, so number 2, the wise girls, kaduha ka punto, the wise girls took their lamps and more oil in jars. So unsa may po symbolic man gihapon ni, unsa may sa spiritual nga bahin, ano makaingon man sa unsa man nga example nga makaingon ka nga ang mga babae nagdala gyud og lampara o nagdala og dugang nga oil. Atong basahan sa Joshua chapter 2 verse 5. Be very careful to observe the commandment and the law which Moses the servant of Yahweh commanded you, to love Yahweh your Allahayam and walk in all his ways and keep his commandments and hold fast to him and serve him with all your heart and with all your soul. So ang pasabuti ani maigsoon nga, be very careful to observe the commandment. Ato pa rin maigsoon, dili lang day kay basta-basta lang natong, di ba, ang giingon sa punto nato sa number 1 is ang lamp nagsimbolo nga si King sa Yahushua, ang atong amahan, ang Allahayam. Ato pa rin maigsoon, dili lang day kuno nato basta-basta nga dawaton lang ang amahan or igo lang nga nakahibawta kung kinsa ang amahan. So sa ang gingon day ani mga ison nga kinahanglan gihapon ta mo observe sa mga kabalauran ug magtamod sa mga kabalauran sa amahan. Muna siya diri siya nato maigo sa punto nga ma-example na to ba, symbolic ang lima ka buok nga wise women, wala lang sila kay nagdala lang og lampara, kundi nagdala pa day sila og extra oil, which is day mga igsoon ang nagpasabot ani more oil is ang mga kabalauran sa amahan. Wala lang day basta-basta nagdala ang mga lima ka virgin og lampara, kundi nagdas like extra oil, which is mao day ang mga kabalauran sa amahan. Wala lang, dili lang kay igo sila ning tuo sa amahan ug nakaila sa amahan, kundi day nagtamod pa sila sa mga kabalauran sa amahan. Nagsunod sila sa pagbuton sa amahan. So 1 Kings chapter 2 verse 3, keep the charge of Yahweh your Allahayam, to walk in his ways, to keep his statutes, his commandments, his ordinances, and his testimonies, according to what is written in the law of Moses, Allahayam. Law of Moses or law of Allahayam, that you may succeed in all that you do and wherever you turn. So importante day kuno ang pagsunod yun sa mga kabalauran sa samahan, kay mo day kuno ni ang pamaagi para ma-successful day kuno ta sa tanan natong buhaton sama sa gibuhat sa lima ka babae, mahimo silang successful sa ilang plano nga makalahutay gyud sila hangtod sa pag-abot sa bridegroom, kay nag-ila ding gisunod ang unsay kabuton sa amahan. So sa Revelation 22 verse 14, common nga bersikulo nato nga blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter into the gates into the city. So
punto sa ikatulong punto, they made their lamps ready. Sa tupad, nagya po ni mabasa nato diri sa mabasa diri sa diri ay muna number 1, number 2, the west, number 3, they made their lamps ready. Muna ito nga nag-andam rin kuno ang kuan. Iandam rin kuno nila ang ilahang kuan lampara. Muli sa Matthew chapter 24 verse 42 to 43. Naging nga, therefore be on the alert, for you do not know which day your alahayam is coming. But be sure of this, that if the head of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have been on the alert and would not have allowed his house to be broken into. Sa ato pa rin mga igsoon nga, sama din sa gibuhat sa 5 kabuk na babae nga nagmainandamon day kuno sila, wala sila nagpakumpensa nga nagpatulog lang nga wala kung sa spiritual nga bahin pa wala din sila nagkumpensa. Nagsunod sila sa mga kabalauran samahan, sama ng pag-adto sa mga kapistahan nga wala lang sila kay ingon nga ay kung ano bitaw ko gidawat naman ng akong amahan. Okay ra yan na kaya siguro dili ko mag-ampo, kaya siguro nga anang dili ko sa mga kapistahan, mag-relax lang tayo ba. Sa ato pa rin ang 5 ka birhen nahimo like example sa atong mga sa spiritual nga bahin kaya sila nagmainandamon sila, alerto sila. Okay, nagmainandamon sila adlaw ug gabi kay basin kuno moabot kuno ang ilahang bridegroom nga ilang ipaabot. Sa Matthew chapter 24, sa Mark chapter 13 verse 33 atong basahon sad nga, take heed, keep on the alert, for you do not know when the appointed time will come. It is like a man away on a journey who, upon leaving his house and putting his slaves in charge, assigning to each one his task, also commanded the doorkeeper to stay on the alert. Therefore, be on the alert, for you do not know when the masters of the house is coming, whether in the evening, at midnight, or when the roosters crows, or in the morning, in case he should come suddenly and find you asleep. What I say to you, I say to all, be on the alert. Ato pa may tuon sa ato ang spiritual mga bahin nga kinahanglan kita pod mag-alerto ta. Dasig ta kapunay sa matag adlaw sa pagpangalagad sa amahan kay ngano wala kay baw sa maabot ang atong amahan. Sa Luke chapter 12 verse 35 mo ra gyapon bersikulo nga may suon sama sa pagpangandam ng gihapon. Be dressed in readiness and keep your lamps lit. Kay ato di kuno kapunay pasigaon di kuno ang atong mga lampara nga atong lampara sama kuno gihapon sa isa ka right men who are waiting for sa iyang master kuno para from the wedding feast so that they may immediately open the door. Mura gihapon mga igsoon maging alerto kuno ta sa matag adlaw sama kung sige buhat sa 5 ka virgin. Luke chapter 21 verse 36, but keep on the alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are about to take place and to stand before the Son of Man. 1 Peter chapter 4 verse 7, the end of all things is near, therefore be of sound judgment and be sober spirit for the purpose of prayer. 1 Peter 5 verse 8, be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. So, dili lang di pud kuno nga magbinantayon ta sa balik sa atong amahan kundi sa matag adlaw natong buhat magbinantayon sa kay mas abtik pa si Satanas nato nga maghinta og bikil sa atong kinabuhi kung asa ta niya biklon kay muna siya nga ayang target kapunay nga mga mong siya sa atoa. So kinahanglan maging alerto ta sa atong spiritual nga bahin nga kahunona tagdautan sa hunona sa kasing-kasing kung mabuwa sa baba at ang hunoon kapunay nga Satanas ang nagbuot ana kay atik na sa Satanas nga aron marin lang tani aron mahug ta sa iyang laang. So conclusion. So ang conclusion to make so on, the 5 women keep their fire burning just like Yahweh commandment that is one day the Israelites to keep the lamps stand burning before Yahweh every day from the evening until morning. Sa ato pa rin may so sama sa kung gisulti ganina sa
punto number 1 nga ang lampstand di ay or ang lamp nagsimbolo dinhi ang atong ang light nagsimbolo dinhi sa atong amahan si Alahayam king sa Yahweh Shai. So, sama sa gisugo sa amahan nga pagbuhat og minura or ang lampstand sama sa gisugo sa amahan sa Exodus chapter 27 verse 20 to 21. And you shall command the children of Israel that they bring you pure oil of pressed olives for the light, to cause the lamp to burn continually in the tabernacle of meeting outside the veil, which is before the testimony. Aaron and his sons shall tend it from evening until morning before the Yahweh. It shall be a statute forever to their generations on behalf of the children of Israel. So kaninding sama sa gisugo sa amahan nga igsoon sa ang lampstand day gisugo niya sama kanya kita nato sa screen nga sa kapari nga pagpanatili gyud siyang pagpasiga sa lampstand ano di ay kinagsimbolo din siya sa amahan ang iyang sa iyang suga nga kinahanglan ka nagsimbol adili correction is later pero sa kuan sa explanation may ito nga ang lampstand nagsimbolo di pud ni sa atong amahan ang suga ug kita nga kinahanglan din nato kita magmaintenar gyud ta sa mga kabalauran sa amahan nga ikip gyud nato sa atong kagalingon ang dili gyud nato hayaan nga mapaw ang atong suga kay mismo sa kinasuganan pa lang jud ang Yahweh pakita sa ama sa kang Moises kinaagi sa burning bush ato pa nagsymbolize ang amahan nga nag-example sa diya nga ato basahon sa Deuteronomy chapter 4 verse 24. Be careful not to forget the covenant of the Yahweh your Elohim that he made with you, and do not make for yourselves an idol in the form of anything the Yahweh your Elohim has forbidden. For the Yahweh your Elohim is a consuming fire, a jealous Elohim. So mismo ang amahan iyang gisimbula iya pong example iyang kagalingon nga he is a consuming fire. Suga din siya ba? So makita sa Matthew 5 verse 14, ang mo itong mga katong sa lampstand, gihatag po siya example sama sa kinahanglan ang point magud na ng mga igsoon nga ang pagpanatili og suga ba nga dili gid dapat na pagmo ng atong suga. Mo na gi example sa 5 virgins nga gipanatili gyud nilang pasiga ilang suga ug pati sa minura o sa atong lampstand nga kinahanglan dili jud mapawong adlaw ug gabi. Mabasa dili sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16, you are like light for the whole world. A city built on top of a hill cannot be hidden, and no one would light a lamp and put it under a clay pot. A lamp is placed on a lampstand where it can give light to everyone in the house. Make your light shine so that others will see the good that you do and will praise your Father in heaven. Sa ato pa din mga igsoon, dili din ni kay ingon nga literal lang may nga magdala-dala tag suga or kandila or lampa dito sa gawas aron makita ang suga sa mga katawan. So dili day symbolic day gihapon siya. Kasi ipasabot ani nga pagpasiga to sa atong lampstand. Katong suga is ato ang mao day gihapon ang mga kabalauran sa amahan. So kinahanglan gid ta magtamod sa mga kabalauran sa amahan, magsunod sa iyang mga kabubuton sa matag adlaw sa atong kinabuhi kuno kay aron kuno musiga kuno ang musiga daw ang atong musiga kuno ta makita kuno sa tanang katawhan sa mga magtotoo sa dili magtotoo makita daw nila ang suga sa imong kinabuhi ug madayeg kuno nila ang amahan nga naa kuno sa langit. So ang usa ni pasabot ani nga kinahanglan kita maghimog maayo ang makita ang suga kay ang pasabot ani mga igsoon ang suga din mismo ang makita nila. Kung ikaw nagtamod ka sa mga kabalauran sa amahan, dili ikaw ang makita nila, kundi ang nakita nila ang amahan na nagpuyo sa iyong kinabuhi. Mo na siya ang light, kay ang light jud mismo gipasabotan ni mo jud ang atong amahan. Si King Messiah Yahweh Shai, ang Alahayam. So kung kita nagbuhat dito sa iyang mga kabubuton, nagsulod sa iyang mga kasuguan, mo na siya ang suga. Kay mo na siya ang suga, kung may makita sa mga katawhan. So, mo siya ang conclusion ng verse sa 1 Peter 5 verse 8, be of sober spirit, gihapon, be on the alert, your adversary the devil, prowls like a roaring lion, seeking someone to devour. For Revelation chapter 3 verse 3,
Remember what you have received and heard, and keep it, and repent. Therefore, if you do not break up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come to you. Sama sa explain ganina nga kinahanglan magbinantayon gyud ta sa matagal daw kay wa kunta kay baw kami sa mabalik ang amahan. So sa Revelation chapter 3 verse 20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will dine with him and he with me. So sama ra gyapon niya sa example sa 5 ka birhen, nakasuod sila sa feast sa ilang bridegroom kay nagmainandamon sila sa matag-adlaw. So mura sa gihapon sa giingon sa King Messiah siya nga, if anyone hears my voice, sama sa iro nga nakadungog nga niabot iyang amo nga nagdali-dali siya adto sa pertahan kay ablihan na lang ang pertahan kay makita na niya. So sama ra sa din sa pagbalik sa King Messiah siya kung nagmainandamon ta sa matag-adlaw sa atong ginabuhi. Igo na lang talaga what excited ta, confident ta nga mobalik ang amahan kay nganuman nagsulod man ta sa iyang mga kabalauran. So mo lang yung amahan nga promise niya nga moabot ko ug I will dine with him. Kasi pasabot ang dine makigkaon ko na siya kanang ano ba salo-salo. So mo ni siya ang ako ang last nga inspiring na pud nga words ba. Spiritual discipline like prayer, meditation, and the study of the Torah help to tend the fire. The sacrifice of the praise also fuels the passion. Fellowship with others who share your passion also keeps the fire burning. Tend the fire of your spiritual passion. Don't let the fire grow dim. So pasabot ang mga igsoon aron kuno mapanatili kuno nato ang atong suga. Makip kuno nato, keep yourself burning, di ba? Aron makip kuno nato pakayo ang atong kagalingon sa kainiton sa pagpangalagad sa amahan is kinahanglan ko tawag spiritual discipline like sa pagkampo, prayer, meditation, meditate kuno o pagtuon kuno sa Torah and the study of the Torah. Diri fellowship with others who share your passions. Ato pa ang fellowship di po kuno sa matag usa sa itong mga kaigsuonan pag dinasigay sa matag kaigsuonan usa po kuno ni sa pamaagi aron kuno magpanatili kuno tang magbadasigon sa pagpangalagad sa amahan. Don't let the fire grow dim. Dili kuno nato pasagdan ang atong suga mapawong. Sama ra gihapon na sa gibuhat sa 5 ka birhen, 5 ka babae nga wala gyud nila tubuting nga mapawong ang suga nga gidaladala nila hangtod sa pag-abot sa bridegroom. Sama ra sa example sa minura or sa lampstand nga gitubo sa amahan nga ipanatili gyud ninyong pasigaon ang lampara ug dili pwede pagngon, pasigaon gyud siya matag adlaw ug gabi kay mao ang sugo sa amahan. Mo to mga igsoon ang conclusion ani akong isulti nga, are you ready to go? The parable of the 10 virgins. The end. Wala to mga igsoon. Salamat once again. Fans dire. Daghang kayong fans dire. Oh, ito na brother. Wala to Brad. Salamat. Critics are welcome. Salamat si Salamat sa Brad. Sama ka sis Dayan eh. Paspas mo na ikikaptabi sis. Sa tinuod ng good sis mo, yun ako weakness. Paspas kay kumustorya, munang unsay magbinantayon ko sama sa 5 ka virgin. Nandiri ko magpaspas ang istorya kay mo yun akong weaknesses. Paspas yung kumustorya mo nang usahay. Bantayan ako akong sinurihan nga dili ko paspas. No, maghinay-hinay di ko sa kong istoryan pero ang original din ako paspas kong istorya. Yungit kong istorya. Paspas kay kasi so dali ka na human. Oh, ako alam mo to sis kanang sinto kanang recap na lang ba? Kay ako nang istorya na makuha na. recap. Oh, recap na lang to. Indot. Mayo. Nya, ang pangutana ato, asa ta na pabilang. Ang message sa akani kay maong ako ning patalakay diri kay ako maguning natudlo dito sa Gimaras man siguro. Nya pangutan na karon ato i-inquire to mga kaugalingon kung asa ta nga hanay.
na-explain naman ni Sis Dayan kung unsa ang katangian sa wise nga mga dalaga nga mga birhen. Kung karon imong gitan-aw na-explain naman tong identity nila, na-explain naman to ilang karakteristik sa mga maalamon nga babae, mga dalaga. Karon ang atong i-inquire kay kato symbolikal man tong babae, grupo man na sa katawhan, maalamon. So, tanaw na itong kaguling, na-explain to Sis Dayan kung asa ta napabilang, nabata sa maalamon o nasa buangon. Mo man na pinakagamit gamit sa kasulatan sa mga parables aron pagpabantay sa atua kung asa ta mo ni purpose nganong gisulat ug atong mabasa karon sa kaulihang mga adlaw aron ihambing na to kagalingon ba ato na to dito tan-aw kung kumbaga tulo tabang na sa Elohim ba, tabang na nga mga sulat aron atong mabantayan atong makagalingon, atong ma-inquire ba tama na, atong mausisa mausisa nga atong kinasuluran sa makasing-kasing kung asa ta nga nahanay, asa ta dapit nga parte, naba sa buangon o nas tarungon, tarong, ay lang tarongon kay na tinud tarong, naba sa mga buutan o nas mga buangon. Mao nga dako kayo og mensahe ang sambingay may tungod sa napulo ka mga dalaga og dako kayo pagtulunan nga atong kakuhaan kung asa ta dapit karon. Inquire na to mong kagalingon kung asa ka karon. Kay ikaw nakausisa sa imong kasing-kasing o sa imong kagalingon kung asa ka nga sa explanation ni Sis Dayan diha imo makita kung imong usisahon imong kaugalingon asa man ko, naba ko sa buangon, naba ko sa malamon. Nga importante kayo mong mensahe, importante kayo mong sambingay kay kini manggod mga igsuon ang uban nagtuo nga kanang giingon ba nga kini manggod si Satanas mo magdag higaw mong nakabuhat kog sala sa pagkatinuod mo ni kamatuoran may igsoon isip inyong pare amongon ta mo pare bitaw ko ninyo amongon ta mo may igsoon sa akong pagsabot ni sa inana nga paagi ang dautan ug ang maayo gidisplay na diha sa imong hunahuna og choice sa tao ang pagpili mo sa iyang buhaton dili ka kapamasangil ni Satanas nga mao nakabuhat kag dautan kay gigalgal kan Satanas. Trabaho na ni Satanas yang i-display. Yang i-display ang iyang choice. Nga iyang gihatag sa imong mga choice. Ug ang Elohim nag-display sad sa kinabuhi nga iyang gisugyot diin ato makuha di pagsunod sa mga balaod ug paglikay sa mga sala nga atong nabuhat kaniadto di nato balika. Dili ka kaingon nga tungod yun Satanas mo nakasa ka. Dili. Basahon nimo ang tura ingon siya ang tao may mismo gapili siya naghukom sa iyang o nagbuhat siyang kaugaling hukom sa iyang kaugalingon ngano man trabaho man Satanas iyang gi-display ug naa man pud diha ang pagkamatarong gi-display man pud diha ang tura unsaon pagsunod mo nga choices nato ang pag-andam og mga lana pagpuno sa tumang kaugalingon og ingon ni Dayan des pagtumas balawd may pagpuno may pag-andam og lana may pagreserba og lana mo nga choice nato. Dili ka walay Satanas, dili nakapugos si Satanas nga di ka mabuhat og dautan. Ang pinakabasihanan ana maigsuon panahon ni Iba ug ni Adan dito sa Gan Eden. Gigamitan ba gahom si Satanas o ni Satanas si Adan ug si Iba di iya bang gigapos o gigamitan bag kusog gi-force ba aron mokaon sa giingong kahoy sa kalam? Di ba wala? Choice gyud ni babae, choice good ni Iba ug ni Adan ang pagkaon. Nin decision gud sila nga kaon. Mga di ka kapamasangil kay trabaho man Satanas, mabitaw ang balik-balik na kung sugot may suon nga gibagbalik na ko sulti kasi joke ra na kanang giingon na ang sugyot kanunay ni Satanas sa humanity higugmaan lang ko gamay. Ako ray bahalag padako ana. Inana. Kay diin anggod ang tao asa hinuon maglikay usahay ang tao adto tuyoon ba kay bawo siya nga ang weakness niya babae sige siya duol-duol og babae nya karon pa sumingilan niya Satanas ngiga ni mo god ang tao may gahi ang sadihang mubuhat ka pagpili sa mga dautan mga buhat ikay gahimo sa hukom sa imong kaugalingon kay gitagaan ta ang tagtatagsa kanato gitagaan og choice gitagaan o kagawasan sa Elohim sa pagpili
sa kinabuhi ug kamatayon. Mao nga inquire tumang kaugalingon, importante kayo ni way simple din kitang tanan. Kinahanglan ato matag karon og unya atong pagasusihon atong mga tagsa-tagsa kasing-kasing mga sitwasyon sa pagpangalagad kung asa na ka nagbarog, na ba kaning barog sa grupo o sa linya sa mga buangon, una kaning barog sa linya sa mga malamon. Base sa teaching ni Sis Dayan, imong makita ang sitwasyon kung asa ka karon. Mao nga importante kay ni para sa ato ang sambingay sa mga napulo ka dalaga ug ang 5 buangon ug ang 5 tarong. Mga dili bot ang iluhim nga naiusa nga malaglag o mamatay o mudangat sa kamatayon, matag usa nato samtang iluwas na kita. Gusto sa iluhim magmadaogon ta kung atong waag panag-ingnan ang pagtulunan may tungod sa sambingay sa napulo ka mga dalaga. Dili lisod o dili imposible nga makuha nato, mabuhat nato ang karakter sa usa ka sa grupo ngadto sa mga 5 ka babaeng maalamon. Ngano man ang tanan gihatag ang kahigayunan sa iluhim sa pagpili. Og gisulat na sa iluhim o gisulat nang maong sambingay aron pag-andam sa matag usa ka nato kung asa ka karon mo lugar sa imong galingon. O ginaot nga nakatabang og dako kining maong sambingay og salamat Sis Dayan sa imong pahayag og nalaygon kayo ang aba sa takna sa aning taknaas kay gabion og hinaot nga kitang tanan makausisas tong tagsa ka mga kasing-kasing din natong mahibaluan kung unsa na sitwasyon og atong paningkamutan og atong buhaton atong desisyonan ang magdesisyon ta sa pagpili gyud sa kinabuhi nga gibutang sa iluhim sa atong atubangan mulikay ta sa buhat nga mohantog kamatayon. Maayong gabi og unay mga pangutana mangutana. Nawa yung mga pangutanang maison, na si Badowi yung patubag. Kuya Juan, no, sa dasakuan ba doy sa term nga mga babae nga buangon. Foolish man. Actually ano yan? Actually ang bot pasabutan na group assembly kasi kung pagbabae ang gisgutan basta figurative words, nagtumbok na siya og assembleya. Sakto ba Sis Dayan? Dili day siya ingon bad nga literal nga 5 ka babae. Dili. Or... Symbolical na siya, figurative na siya nga kung pagbabae ang hisgutan, gi-interpret na siya nga nagtumbok na siya og assembly, nagsumbok og group of people. Katawhan nga wala mo sunod sa kabalaoranan. Katawhan wala na siya. Wala lagi siya 5 ka babae, Brad, kung it's an assembly. Kung it's a story, figure parables na siya, parables. Example ba nga may represent ba siya sa assembleya ba nga kanang grupo sa kuan Brad no, grupo sa mga tao nga wala mahasubay sa balaod ug nahasubay sa balaod. Nako i-share ba pwede ra? Go. Akong nasabtan gid ani. Ang kaning bride groom dre mao ni atong King Isaiah Yahweh Shai. Yang kaning giingon nga 10 virgin or ang women mo ni gipasabot nga kanang mga Israelita. Nya sa pagkita nasayod na sa pag-anhi niya nga Hebrews Israelites. Kompleto. Kita pag nasayod ng yun nga sa pag-anhi ni King Messiah Yahweh kuan nagyuta ka ng grabe na ang pagpakasala sa tao. So mo nang pag-anhi niya kay aron tumanon nato ang kabalauran sa iyang amahan. Sa dihang ato siyang gidawat or sa iyang pag-anhi niya gisacrifice na iyang kinabuhi aron luwason ta. So sa dihang pagluwas na niya nawagtan tong mga sala pero it doesn't mean na luwas na ta. So ang kanang 10 virgins nagrepresent og sa mga Israelita. Nay mga Israelita nga nituo, napoy mga Israelita nga wala nituo.
So ang katong mga nituo mao ng mga wise men, mga wise virgin, which is katong nagasubay sa iyang mga balaod. Kay kita, iyang bride, kay mubalik man siya, mahimo man siyang King of Kings. So mo na ipangutana kung asa ta nabilong nga siya atong groom, nga kita iyang mga bride, unsang klase nga dalan nga atong gusto, ang gusto sa atong groom. Kay ang giingon diri sa Revelation 21:27 nga si King Messiah Yahweh maghimo ba siya kingdom nya unsaon man nato pagsud sa iyang kingdom kung magpadayon tas pagpakasala. So kinahanglan gyud mo tuman ka sa mga sa iyang kabalaoranan para kita limpyo nga yo ready ta nga katunon ang Torah, which is magaguide nato nga musod ang Holy Spirit sa atong kaugalingon nga mulikay nga makabuhat og mga sayop nga musangpot mo si tawagan na mo guide nato ba, mo guide nato sa atong padulngan nga excited ta or dili ta ngay malisang kay ngano man nakaibaw naman ta nga kanang moabot na atong King Messiah Yahweh siya bisan pag wa ta kahibalo nga kanusa siya mabot kita nagandam na tadaan pinaagi sa atong pagpaningkamot sa pagsunod sa iyang mga balaod. Kung nasabtan niyo. Yada. Hello? Oo, Brad, sakto. Sakto dito, Brad. Ang bridegroom kasama sa gingon sa parabol sa 10 virgins. Ang bridegroom ang ipasabot nila. King Messiah Yahweh siya yun. Pero kay parabol naman siya. So, example lang kung may siyang bridegroom. Pero sa spiritual nga gahin din siya. Mo gina siya ang King Messiah Yahweh siya. Makabuk nga babae naging maandamin sila ba sa pag-abot ito sa katapusan. Oo. Yada. Wala na may mga pauta na mga igsoon. Hindi na akong tingog. Slow mo na. Puntahan ako, sis. Day, punta na sa Saber Movie. Sige, Brad. Oo, pumunta ko. Sis Dayan. Oh, Brad. Sa imong assessment, asa kaha ni ang 5 ka mga buangon nga mga virgin na asa sulod sa community o nasa gawas? Ino na to, nasulod sa covenant o wala sa sulod sa covenant? Oo. Asa dapit? Anaon na lang nako sa imong assessment naasulod sa OHC. Inyo na to, kita karon nakasulod sa covenant, nasa sulod sa OHC. Nasulod o wala, nasa gawas? Sa ako, Brad, mga sabdan. Sa sulod. Ang pulis. Ang pulis. Kay nangandam man sila, di ba? Pero wala. Nangandam sila, pero wala Brad, wala sa covenant. Wala sa covenant. Kay igo naman sila sa akong example ganina,
igo ra sila na kuan na kadungog sa pulong sa amahan kay kung ikaw tinud-aray ka nga naa sa pagbinan magsunod man jud ka di ba kung kumbaga kung tinuod kang anak sa amahan o tinuod kang iya sa amahan magtamod man jud ka sa mga kabalauran di man ka matawag nga manununod sa amahan kung wala ka nagsunod sa iyang mga kabalauran. Ma-conclude na ko siya nga outside siya sa covenant. Ang uban. Ako bro, Ang para kay kani ako ha. Kay para na ako naa sa sulod. Ngano man kung imong tan-awon sa ako ra sis Daya, pero imo Okay, man na nga. Di sakto pa brad mo din akong first nga nanguna na sa sulod kay syempre nangandam man sila. Sa akong example ganina, nangandam sila. Pero dili enough ba? Dili enough ang ilahang pagkuan sa burn. Pero ang akong ginuna brad, sama sa imong explain ni Agi nga kung miskan pag nagtuo na ka or gi-receive na nimo ang amahan sa imong personal sa imong isip isa sa personal nga manuluwas mo, maluwas naman ka, di ba? Sama sa imong explain ni Agi, luwas na ka. Muna diha lang ko lang. Ang ako adjud sa katong sa 10 virgins, ako yun naman nanagit siya sa covenant. Nana sulod. Anani mangod, nana sulod. Nana sa sulod pero dili igo ang pagpangandam. Naana unta. Naanay dalang suga. Naanay dalang lana. Kaya kung imong tanawon, naa sila'y lana pero walay reserba. Naanay pulong. Pero walay reserba. Dili consistent. Ang pinaka-message dire, bisan patuod og nakaplaga na nato ang pulong, ang gikinahanglan, ang igong pagpangandam. Ang consistent nga pagpangandam. Naana ni sulod sa covenant. Nakakaplag ni. Nagdala naglampara og naanay lana. Og nag-expect na ni sila sa mahitabo nga kumbira, sa mahitabo nga event. Pero wala mo dangat ngadto gyud sa kasaulugan. Ngano man dili igo ang preparasyon sa pagpangandam. Pero kung imong tan-awon participants, muna akong gingon, practitioner ta tanan. Pero gitan-aw ang potensyal kung unsa ta ka seryoso. Luwas na. Unta sila. Gihataga na sila og lampara. Og abli gihataga na sila sa labutan nga sila mga lampara kay ang matag usa nato Hebrews ang message ni King Hawasay, kamo ang suga sa kalibutan. Pero atong nasabtan sa explanation ni Sis Dayan nga ang suga kita, pero ang suga kung walay lana dili magasiga. Tama po ba? yada bro. Ada Brad. Ang magsilbing lana diha, ang magsilbing lana mao iyang pulong nga atong gikinabuhi. Ana siya magpangsyon ang pulong sa diyang atong gikinabuhi ang lana. Maga-epekto siya. Ingon kita nga suga sa diyang isulod nato ang lana sa unsang paagi sa diyang atong gikinabuhi ang mga pulong. Musiga siya. Kita ang mga suga. Magpulos lamang kita. Unsa may silbi sa suga kung dili pa sigahon? Di ba? Way bili. Samtang kaniadto nga wala pa ta kamata, wala pa ta gipukaw, wala pa ta gipahinumduman. Suga ta nga way kapuslanan. Suga ta nga mga way mga gas, way mga lana. Apan karon nga gipukaw ta gipahinumduman ta, gihatagan tag lana. Sa diyang gipukaw kag gitagaan kag lana, ang gipahibalo ka nga suga ka, mga di lana. Kaya ang mga Hebrew suga. Ngano man, nakasaad na daan sa kasabutan sa atong katigulangan si Abraham. Covered na tadaan sa kasabutan nga gihimo sa Elohim sa atong magkatigulangan. Ang sa ato is girepress na lang. Pagpahinumdum nga kita ang mga suga. Ug sa diyang nasayod ka nga suga kag gihatagan kag lana. Gipahibalo ka nga di ang lana. Trabaho ani. Ibutang diha sa imong ibutang sa suga ang maong lana ug sa pagi sa imong pagbutang ang imong pagkinabuhi ug sa dihang imong gikinabuhi mo function ang maong lana ug musiga ka ingon nga suga dinhi sa kalibutan ug matuman ang giingon sa King Hawasay ug sa dihang ningsiga na unta ang napulo apan ang 5 kulang
ang mga lana, kulang ang mga pulong nga gibutang da sulod sa ilang kaugalingon. Sulod sa ilang kaugalingon ingon nga suga. Mao ning abot ang panahon nga wala makaigo. Ang nahitabo hapit lang. Mura ba gapos ta og luto ba? Hapit to kadaog. Pero ang hapit ug wa ang sumada parehas ra. Wa nyo Megson? Ganda, bro. Hapit. Yada. Hapit ra. Wa gyapon Brad. Hapit. Pero wa. Hapit pero wa. Pero Mo na message nga di kanang gibutang diha nga lima ka buangon wala dili prepare. Gibutang na daan diha nga sambingay para niining umaabot nga panahon. Ngano man, kung ato nang masabtan, kung ato nang madikod karon, posible nga walay mabutang diha sa mga buangon. Ngano man, gihimo na sa King Hawasay nga mong sambingay, warn us, pag-andam sa ato, pagpahibalo sa ato nga dunay inani nga mahitabo kung dili ka magmainandamon sama sa mga lima ka mga babae nga nagmainandamon. Atong ma-prevent ka ng lima nga mahimo ta ng intact nga napulo. Dili man na siya panagan, sambingay man na siya, pagtulunan na siya, buti pasabot, imong makita diha nga pwede nimo malikayan ng napulo ka mga buangon kung imong madikod karon. Nakuha niyo yung punto, Megson? Inaanay ka importante ang mga sambingay sa King Hawasay. Mga gusto inaana siya importante. Way mahit dili pwede nato na siya. Walay mabutang diha sa maabot nga mga adlaw nga naman. Gisulat man na niyang daan pagpahibalo sa maabot nga mga asemblea nga moturok niining katapusan sa kapanahunan. Gipaandam ang matag usa. Ug gihatagan ka og sanglitanan nga inaana ang mahitabo para makita ba nga dili ka angay magkumpiyansa si bisan kinsa nga usa sa ato nga participants sa maong event. Gihatagan ta daag tabang sa King Hawasay nga makita nato nga dili ta pwede nga dili magmainandamon sa tanang paagi sa tanang panahon ngano man posible kung dili ka magmainandamon mahisama ka sa lima ka mga buang-buang nga dili andam o dili puno ang ilang mga sudanan sa lana. Og ang dili man na siya practice pagtulunan man na siya tanawa di ba ang giingon dia pagtulunan mahitungod sambingay mahitungod pagtulunan na siya nga pwede nimong magamit. Sulat na siya alang sa katapusan sa kapanahonan nga ato nga magamit. Og si bisan kinsa nga magtinguha nga mabutang, mahilikay diha og mahibutang ngadto sa hanay sa mga maalamon. Amurag nakasabot ni sila. Tura. Ganda, bro. Mo na may suon na naa sa sulod na. Naa sa sulod. Og pwede ka na ma-prevent. Brad Rowie. Ay, hello sis. Brad, para na ako po Brad ka na sa sulod Brad. Kay, kung wala para sa sulod Brad kay, di na sila virgin Brad. Sakto ba Brad? Tama. So, atong Tawa kay bottom bro, katarag perti katawa si Mercy. Sis Lene. Imagine mag-cover ko bitaw no kay og dili pa ni sila sa sulod. Again. So anas Pero kuhan lahi na nasuga ilang yung pasiga. Light na. Nindot kay ning maong parables kay dako kay covered nga makuha ning pagtulunan ba. Maabot imong kaugalingon og prevention. Kuya, nindot yun siya. Mga nindot kay pagka sa ni sis Dayan, bisag recap pa to ko na dungog. Ano ba, nindot yun siya pagkakuan. Nga, dako kay ni kahatag abang sa ato Brad, para sa atong in our daily lives, para sa atong mga dalaga, Brad, applicable ba nga story, Brad? Oh, applicable ni tanan bisag lucky. Okay, maantuson gud. Gihimong apelyido. Ano na siya Brad, para ginastanan. Ana man gud dia. Ana man gud agwanta ba agwanta. Gwanta. Ang agwanta mo resulta sa pagka mapailobon. Kung mapailobon ka,
mo sinati kagyud og pag-agwanta. Charwa ka sa Bisaya ato. Sis Len, kasi naka-assign karong Sabado. Wala pa may ina-assign si wala pa sis. Si Rachel ay sige ngisi. Wala pa i-assign si Brother. Si Brother Louie, wala pa na. Wala pa sis. Pangutana pa mo. Kay andam kay Sis Dayan. Dili po na kuan po mga tanak pugtubad kana po sa tunta sa topic Brad. Since nagkuan man pa about sa oil Brad, kitang ang kawan na Brad, wala ba may participation when it comes to pagpangandam sa oil? Oil dre sa mineral, amstan? Yes, Brad. As inanay ka maturan, kay may kay inyong gi-open. Pwede ito magbuhat siguro, Brad. Pwede kayo, Brad. Mo na akong ipaabot may kini sila kay kanang gunaon kay sila ba kapoy kayo gimo. Tinoda inani ang kamaturan inaninin. Wala ko na prepare ang verse, pero mao gyud na instruction sa Deuteronomy, Exodus, naingon dito sa Exodus nga ang tibuok katilingban sa Israel naga-supply og lana sa olibo aron sa mapinadayunong pagsiga sa minura. Oo. Kitang tanan. Mapinadayunong pagsuporta nya kamo kay ingnon nato nga datoon mo ron lisod kay simog lana muna naamay tay magkaigsunan na des bukid-bukid. Kung maghalad mo lana di po siya pwede ra mo kitay magkaigsunan nga yung kailangan nas bukid pwede to inyong pabuhaton og lana nga tagaan lang pud ninyo ba. Pinana lang pagi mo ipagig paghalad. Kay isod man kay maglana mo di syudad di perting mahalas lubay tag 40 usa nya. Tinta gyud Brad. Si tinta usa ka buklobe nya. Kag doon pa nyo kuraon pa nyo gasol pa. Ang usa ka litrong lana ninyo nas mga 1,000. Nya ug ari mo pabuhat sa bukid bisag tagaan tong kaigsunan kung kisa yung napusuan nga mobuhat nga mobuhat sa lana tong kaigsunan bisag tagaan yung 500 usa 1.5 liter or 300 usa ka litro 350 baron di nila. Ang ako lang niya hinog, Brad, og napay gamay ni si Will ni pilit sa kaha baboy niya diretsog lana. Anay man ni Brad, ang atong pabuhaton ato yung kaigsunan. Dili ka magkuan sa taga-bukid nga dili member. Kay di man na siya pwede. Defiled man na. Ay basig magpanawag ka rin sa taga-bukid niya katudeng manghumbaay karkar sa gulan tug mantikas karkar si Charon hinoon. Binuang na. Ilatan ta na Brad. Kanang naskawan. Si Sister Mimi naman na sa tong GC magbuhat man naglana pwede mo makig-story mo hangyo niya na gusto mo maghalad og lana. Pwede mo maghalad og lana pwede ni Sister Mimi yung hangyoon. Sakit Sister Arlene. Kapoy ba? Kapoy kay puga. Kapoy puga. Brad. Pwede man pud siguro Brad no kanang kami sa amuha Brad. Kami sa amuang kaugalingon sabi sa paman ni Malay maghimo mig among lana. I mean pwede. Voluntary Brad ba nga kami pod magkakuan mig para pud sa lana. Pwede. Lana dan undiha. Brad Louie. Nami plano kami Brad Jason, Sister Koan, Sister Jane. Magkuhan ni dili ba? Ingon si Brad Jason nga pwede ra kuno kami mamaliga mig lana nga babalik sa kawan kung kisay mo offer. Okay ka na sis. Kana. Pwede po na. Mas mayo na yung na sis. Pwede na siya. Pwede na siya kay ang mga kaigsunan nato sa Cebu gusto mag-offer pero offer og lana unya. Di man kabuhat kay buta mo lagi to kanina ang lubis itinta.
Unya ang usa ka litro ra bang lana 15 ka buklube atos 20. Nya og tag 70 times 20 plus imo pang gasol. Nya kung ang kaigsunan to butang ta lang ipilay baligyan la litson lang kakalad. Mao ra man kamugitan ipalit ka. Nya ang gabuhat kaigsunan ra man sad. Kay inana man nahitabo sa Israel pagligid na sa panahon. Amo pang sabutan maayo Brad nya. Kustingon namo ba kay dili man sad mahal-mahal kaayo ang Ako na mo palit sis. Kanang paginansya ra gud sa usa ka magpaginansya ra gud og usa ka libo kada litro. Biyo. Ligyan lang po apel na Brad. Maligyan, magbuhat na lang para Brad. Inagaw magkobra sa kalibo tugkan mo kubag. Wow lang. Baligya pa ka? Palit lang mo ikaw. mao gali. Pwede ra pod pwede ra pod Sis Lini, pwede ra pod dire ka maghimo kay naa naman tay kaguran dire nya, palit ra kag globe nya. Pag-arian mo gyud mo. Pwede ra pod nimo dire himoon. Yes. Palit Brad. Palit mo kag globe sa ni Brad Lito. Nagpalit ka karang kaguran nga motor Brad. Ay, sus. Mike pobre ko, gihapon dire. Okay. Tumatik. Bakit o ta mo be kay aron. Kana may Tumatik. kanang galingan kulkuran nga ina. Oh, kana. Sinaw pa kay Migson. Ulo. Oh, kana. Li lang nabot ko na gud. Mike pobre sis Jane. Taplan oy. Mo pagipagsabot ganin anong dayon? De, ang tinuod gipadali ni Uitsi kay nakasaksi man si Uitsi pila kay gayon nga kinagdanay yung taon rin pare siya nga kalyuho ni pare. Binuntagay taon. Ayun siya nga padali dag kuan parilisan og budget. Ya, na may kwarta dire gitaplan ra. Ay Brad, mag-closing prayer sa ta basig asa ta maabot storya ba? Oh. Para mapawong ning ikuan, mapawong taning recording. Sige. Closing prayer sa. Closing prayer sa ta. Ilan may kabuktaw dire. Ako'y closing prayer siguro. Kaya may tinog lang. Sige, ampo ta. Balaan og dalaygon nga lahayam. Salamat sa kigayunan. Salamat sa mensahe. Imong gipaabot sa matag usa kanamo. Salamat sa kinabuhi ni Sister Dayan. Salamat sa kakugi nga iyang giandam sa pagtuon sa mga sambingay nga imong gibilin nga ni kanamo aron among magamit ug among makuha og pagtulunan sa maabot nga panahon sa among kapanahonan. Din among makita kung unsay angay namong buhaton ug among mas masusi ang among tagsa-tagsa ka mga sitwasyon sa mong kaugalingong pagpangalagad nga kanimo. Diin kinahanglan namong buhaton ang pagkanunay pagpangandam sa among kaugalingon aron sa paagi nga among gikinabuhi ang imong mabalaod ug pagsunod sa imong mga sugo mao'y pagtigom na mo og lana maingon nga ang babaeng 5 ka mga maalamong babae nga birhen nagaandam kanunay og lana aron sa pag-abot sa pamanhunot. Dalaygon kayo kaabak among nasabtan ang imong mensahe nining mong pagtulunan ug salamat sa imong gihatag namo nga wisdom ining kagabion karon din among magamit aron kami magmabinantayon sa kanunay ang matag usa na aniya karon nga nakadungog nining mensahe hinaut dili kini mulabayng kawang ug mahimo kining treasure diha sa ilang kasing-kasing gunahon kanamong tanan abay hawa. Intak na aba ang pagpasalamat ang pagpasidungog ana lamang kanimo kanunay abay hawa sa pangalan ni King Hawasyay nga among hari ug manluluwas. Yada. Yada. Leave na.